tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match. Ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bukas na ba ang tindahan mo? Kasi bumenta ka na sa puso ko. Kung trabaho ko ay isipin ka, malamang, yayaman ako sa kaka-overtime. Miss, saan pwede magpa-register ng business name? Pwede ba? Sa tabi mo? Dito sa negosyo ko, murang benta ko sa lahat. Dahil, sa'yo lang ako magmamahal. Ang tipo kong negosyo. Magandang umaga ho ng Biyernes sa inyong lahat. Mga kaibigan, welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner, si Director Telma Dumpit Morillo. Director Telma, good morning. Good morning, partner. At syempre sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay, ngayon po ay Biyernes na naman, kaya ang Tipo Kong Negosyo Day. Correct. Yan. Partner, 22 na ngayon. 22 March. So, next week ay mukhang bakasyon mode na. Yung iba nga, ngayon pa lang, bakasyon na. Talaga? Hinagahan na agad eh. Wow, swerte naman nila. Oo nga, buti pa sila nakakapagbakasyon. Correct! Dito ho, tuloy-tuloy pa rin tayo at ang programang ito ay hatid sa inyo ng PBS at ng Department of Trade and Industry. Hanggang alas 9 na umaga at ang programang ito ay hindi lamang napapakinggan dito sa impilang DZRB Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming sister station na DWBR-FM 104.3 MHz. At maganda ang ating pag-uusapan dahil ito ay may kaugnayan sa fasting. Ikaw ba nag-o-observe ka ng fasting, partner? Hindi ako kasama sa mga nag-o-observe nun eh, ng Holy Week kasi iba yung aking religion, Director. Ay, ganun. Pareho ba kayo ni Cosette? Pareho kami ni Josette. Yes. Okay. So, kami lang pala. Anyway, bago natin pag-usapan yung mga tradisyon o yung mga ginagawa kapag Holy Week, meron muna tayong isang public service announcement dahil contact center ng bayan. Alam mo ba to, partner? Alam ko yan. CCB. At bagong-bago yan, ha? Oo. Telma, di ba? So, lalong-lalo na ngayong mga holidays or basta meron kayong kailangan na serbisyo publiko, pwede kayong tumawag sa contact center ng bayan. Bali, pinag-isang call center yan ng DTI, Civil Service Commission, DOH, PhilHealth, BIR, at ng National Computer Center. So, dito, pwede nyo itawag ho lahat ho ng inyong reklamo, feedback, o mga suggestion kaugnay sa kalidad ng serbisyo na ibinibigay ng ating mga ahensya ng gobyerno. So, ano nga ba yung number, partner, na tatawagan nila? Tawag lamang po kayo sa number 16565. Yes, ang CCB hotline po ay 1-6565. 16565, gamit nyo ang PLDT, Smart at Digital Landlines. Okay, so kung SMS naman, partner, pwede rin sila mag-text sa 0908-881-6565. So, open po yan sa lahat ng network. Kung kayo ay Globe or Smart or talk and text. Lahat na, pwede. Lahat, oo. May additional charge ba yan, Ma'am Telma? Yung tawag nila ay may 5 pisong charge. Ay, ang laki naman. Bawat tawag. So, mag-text na lang. Ayun, text na lang. Oo, kaya pwede rin sila mag-email din kung ayaw na nila magbayad. Email na lang sila. Pumunta ho kayo sa website, dun sa CCB website. Ito po ay www.cbcommunications.com
contact center ng bayan.gov.ph. At i-select lang ho ninyo yung file a complaint. So, bahala na kayo dyan. Mag-file kayo ng complaint kung sino yung hindi magandang serbisyo para mapuruan ng leksyon. Correct. Huwag lang mag-iimbento ng mga reklamo ha, kasi meron oo. wala lang magawa. Correct. Ngayon po, kasi meron tayong regulasyon, 5 araw para sa mga simpleng complaints at 10 araw naman po para doon sa mga komplikado. Dapat meron ng sagot dyan. Ganun kabilis. Mabilis talaga. Okay. Dapat lang. So, tawag po kayo or mag-text sa CCB hotline. Yan po ay pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Department of Trade and Industry. Meron na tayong 18 minutes, mga kaibigan. Makalipas po ang alas 8 ng umaga. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Dumako na tayo, Ma'am Thelma, sa ating first segment. Strict ang budget ko eh. Una ho natin makakausap ay mula rin sa Department of Trade and Industry, pero this time sa Tawi-Tawi naman, Director, di ba? Yes, sa dulong-dulo ng ng mundo. Kakausapin natin at kakamustahin. Ito yung may kaugnayan, partner, dito sa nangyayaring kaguluhan dyan sa Sabah. Marami sa ating mga kababayan ay ngayon nandiyan na sa Tawi-Tawi. So, kamusta na ba ang pagnenegosyo, mga presyo ng bilihin, di ba? Apektado lahat yan dahil nadagdagan ng bilang ng tao. So, kausapin natin ang Regional Director ng region, ano ba to? Marela. DTI Tawi-Tawi. Marels, OIC ng DTI Tawi-Tawi. Ayan. Oo. Okay, si OIC Nash Masahod. Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning. Yeah. Good morning. Yes. Thank you for joining us. Okay. Salamat din for inviting me. Okay. Kamusta na dyan sa Tawi-Tawi? How has the economy been affected by this recent crisis in Sabah? Ngayon, as of now, as of today, everything is as normal as nung before the standoff. Bumalik na kasi sa normal. Kasi the supply has been steadily na nababalik. Kasi ang nangyari kasi when there was the standoff, actually there was na stop sa economic activity. Yun lang medyo kasi nung nagkaroon ng naval blockade, some of the boats that has to go to Sabah to get our supply, yung kasi doon kami bumibili about 80% of rice and other commodities like noodles, cooking oil. Medyo hindi nakakadaan, natatakot lang duman kasi because of the naval blockade. Ngayon medyo na-restore na uli yun, and that was the only reason bakit medyo parang speculative yung mga some traders increase their price a little bit. A little lang naman it's about kasi from 680 to 750 yung sa rice, no, yung sa mga yung regular branded rice. Ngayon nasa 750 pa rin, pero to the people here it's as normal as possible kasi even before kung may mga magkakaroon ng speculation, may bar exercise lang, nagkaganyan talaga. Pero hindi masyado na it took a toll on some of the yung mga mahihirap, pero that's normal, yung kaya pa naman ng mga tao yung Okay, so that's good. So itong supply natin, Nash, inventory is good for how long? Kahapon kasi 2 days na nag-ikot kami. Nandito kasi si Regional Secretary ng DTI ARMM, Professor Sangkula Tindit. Nag-ikot kami hanggang kahapon. In fact, today we continue it. Tinitignan naman namin mga gasoline. Ang kasi, ganito kasi yung sitwasyon dito. Ang stock is about 10 days. Yung sa regular ng mga Sabah traders, it's about 10 days. Bakit? Kasi yung mga boat lives every day. May every day na dumarating, may umaalis din. Parang ganun ang kanyan. So ngayon, medyo ginagawa nilang weekly because now of the naval blockade. Pero still yung nag-ikot kami kahapon versus if you look at the daily consumption, hindi siya magkakaroon ng shortage. So added to that kasi, ang NFA nag-beef up because of the crisis. Nagpapadala ang NFA dito ng NFA rice. In fact, a week ago, nakausap ko nga si Sunny Maclaya. Sabi ko, please intervene on our behalf na
for the delivery of some NFA rice. Yun naman kasi, ang nasa isip ko, just in case, yung because of the neighbor blockade, hindi makakalis yung mga boat going to Sabah. I see. Okay. Partner, may tanong ka ba kay OIC na? Yes, Director Telma. Sir Naj, yung balitang nakakarating dito sa amin sa Metro Manila ay yung shortage ng iba't ibang klase ng goods diyan sa Tawi-Tawi. Pero yan po ay tinutugunan na rin ng pamahalaan through Department of Agriculture. Pero yun po naman pong hoarding, meron din pong nagaganap rin po ba dyan? Ano po yun? Come again? Yung hoarding po? Hoarding. Hoarding, wala. So far kasi, ang kagandahan nito kasi, nung nagkaroon ng stand-off, kahit wala pa nangyayari yung immediate yung increase nun, no, nagpa-organize na si Regional Governor Hataman dito ng Crisis Committee, which is chaired actually by the government, at sa Kapagtabangan Basurta, may isang organization din na tumutulong doon sa kung ano man mangyayari, no? Kung pangyayari, in case of the eventuality na maraming napapadala ng so walang nag-hoarding. Tawi-Tawi, ang base kasi ng economy ng Tawi-Tawi is Bungaw, yung town. Yung town ng capital town ng Bungaw. Eh maliit lang siya, sandali lang tugunan, sandali makikita mo yung impact kami sa DTI. We have been in contact with the traders, kilala namin sila, nagpapasukan namin ang bodega nila. So far ang hoarding walang nangyayari, wala pang nangyayari. Buti naman kung minsan kasi naririnig natin kasi sa report, in fact there was even sa TV Patrol ba yun, 8,000 pesos yung rice. Hindi naman po totoo yun. Hindi nangyari, never nangyayari yun. Even 1,000, even 1,000 pesos yung sinabi nila noon, never nangyari yun. Tumaas siya hanggang 800 yung some brands. Pero 800 ang isang sako, yung 50 kilos. Yung 25 kilos yan. Oh yung my gosh. Dito. 25 kilos. 800 pesos, tumaas siya lang 800 pesos. Ngayon, in fact, 2 days ago, some brands, no, may dalawang brands siya, yung from Sabah, bumaba na from 750 to 730. Yung isa 780 to 750. So, nag-stabilize. Nakausap na namin kagabi yung traders kasi kasama si Secretary Tindi. And they assured, sabi nila, ang expectation nga nila, if there is no other eventuality, no, pag ganito pa rin, next week, bumababa na yung some of the brands. Oh, okay. That's good. So, ang pangamba kasi natin, partner, noon, na baka kailanganin ang isang price freeze. So, hindi naman pala kinailangan. Correct. Pero I'm sure, Director at Sir Naj, itong DTI meron ding partisipasyon na malaki dun sa binuong Crisis Management Committee. Ano po? Yeah, certainly. In fact, parang kasi nagtaka rin ako bakit nandoon kami sa lahat ng committee. Kasi sabi ko nga, ang focus ng DTI should have been on monitoring and then looking at helping to find supply, no? Mag-meet with the traders. Eh, pati doon sa processing ng mga mabuti na lang, wala nang masyadong dumating. Unti-unti yung dumating. Kasi so far, since the crisis, ang dumating 1,400 yung sa Tawi-Tawi. Kasi yung report ni Ma'am Jinky Suliman, yung 2,500, yung iba arrival noon sa Zamboanga, sa Holo, diretso sa Basilan. Okay. So, ang pinag-uusapan lang natin ngayon is arrival sa Tawi-Tawi. Iba pa yung mga dumating sa Zamboanga. 1,400. Yung mga dating sa Zamboanga, hindi na namin sakop yun. May isang crisis committee rin kasi doon. So yung 1,000, ang 1,400 naman, karamihan sa kanila, mga 2 days lang nandito kasi as soon as there was a boat, kasi not even 20% of that were from Tawi-Tawi Karamihan mga tausok. Okay. So, well, thank you. Thank you for that update, OIC NAS. Well, thank you rin. Salamat. At tawagan ka uli namin. And if you have any updates, just call us, please. Okay, sige. Salamat po. Thank you. Thank you for the opportunity at nakakapagpaliwanag kami. Okay. So, maraming salamat din po. Ayan, ang kalagayan ngayon ng Tawi-Tawi. Maraming salamat kay OIC Nazrula Masahod ng DTI Tawi-Tawi. 26 minutes after 8, magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Hello sa inyo mga kaberks, kapuso at kapamilya. Ito po si Svetlana Lizalti Garcia, mag-aaral ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. Kumpletong impormasyon at balita ba ang hanap nyo? Halina't makinig at pakinggan ang pinakamagagaling na tagapag-ulat ng PBS, Radyo ng Bayan 738 kHz, konektado ka. Hindi lang galing at tagapag-ulat ang hahangaan at susubaybayan nyo. Siguradong pati ang balitang kumpleto na ihahatid nila para sa inyo. Ano pang hinihintay nyo? Makikonektado na din kayo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo.
Para-paraan lang. Director Telma. Yes, maganda yung kwento na ating papakinggan ngayon sa ating susunod na panauhin, partner. Siya ang may-ari ng Ocean Fresh, tahong chips, at talaga lamang nakaka-inspire itong paano niya inumpisahan yung kanyang negosyong tahong chips, partner. Tahong chips? Oo. Mukhang masarap yan Hindi ko pa kasi natitikman yung tahong chips. Kausapin natin ang may-ari, si Mr. Bing Angeles. Good morning po. Good morning. I'm Miss Bing Angeles sorry from po. Pasar, Good Cavite. morning. Okay, thank you for joining us, Bing. And Yes, ma'am. oo, papaano po kayo nag-umpisa dito po sa inyong negosyo? Nag-umpisa po ako sa pamagitan po ng pag-join ng trade fairs, exhibit, na kung saan ang una ko pong ina-exhibit ay mga bag making, mga bags, mga handicrafts, at nakita ko po na sa ibang mga booth, mas magaganda po at magandang negosyo ang food dahil mas maraming pumupunta sa kanilang booth. At naisip ko na magkaroon na rin ng produkto na pagkain. Oh, so nag-umpisa kayo muna sa paggawa ng bags. Yes, ma'am. Oo. Sa handicrafts. Apo. So you were never employed? I was in a bank for 16 years. 16 years, And, okay. Yeah, 16 years. During those time, meron pong mga in-offer ang gobyerno na mga libreng courses like bag making at saka po food trades. Both courses, kinuha ko po yon while I'm working. Okay. Bakit naman po tahong yung napili niyong gawing chips? Dahil po dito mismo sa aming lugar sa Bacoor, narito po yung abundance ng raw materials na fresh tahong. Oo. Oh, Yes. okay. So Talagang yun, marami niyan naisip sa mo out of Cavite. your own creativity, tapos nakita mo rin dahil, mukhang maganda to. Why don't I do it too? Yes, ma'am. Dahil nakita ko po during exhibits, maraming pumupunta sa mga booth ng mga food. Sabi ko, bakit sa bag ko konti lang namimili? So sa mga nag-ship po ako sa food. I see. So ngayon po ay nakapag-expand na po ba ang inyong negosyo? Unti-unti po na nag-expand sa biyaya po ng Panginoon. At ilan na po ang inyong outlets or volume ng production ninyo? Sa kasalukuyan po, meron po kami mga weekend bazaar sa SM at napofocus po yung aming pag-deliver dito po sa Tagaytay City at ilan po sa Robinsons at Walter Mart. Ano po sa palagay ninyo yung inyong yung dahilan kung bakit po naging tagumpay yung inyong pong negosyo? At paano naman po nakatulong ang DTI sa inyong pong negosyo? Ma'am, sa dahilan po na ang DTI marami pong ino-offer na mga seminars and then tinutulungan nila kami sa marketing. So, sa pamagitan ng DTI na nagkakaroon po kami ng pagkakataon na may market yung product namin sa mga papers na nakita namin yung silang tulong at ito po ay na-market po ng maayos. Ayun. At kita din po namin na talagang tutok sila sa amin at ito po ay lumagawa sa pamagitan ng aming DTI office sa Cavite. Ayun, Miss Bing, nabalitaan nga po namin ang yung tahong chips po ay otop na ng Bacoor, one town, one product. Ano po ng Yes, ma'am. DTI. Apo. So, ibig sabihin, dumarami na rin yung mga nakakatikim nito diyan sa Cavite. At balita rin po Opo. namin, Miss Bing, yung tahong shells ay pinakikinabangan na rin po, ano? Yes, ma'am. Dahil po Hindi yun niyo itinatapon yun. Department, nagkaroon po sila ng programa na out of yung shells ng tahong ay gawin po siyang necklace or earrings or ano mga bagay na pwede talagang magawa pa out of tahong shells, mga frame. At ito po ay ginagawa po ng aming munisipyo. Or yung mga home decor, yung mga lampara. Mga decors po, mga handicrafts po. Oo. Marami talagang magagawa. Basta ikaw lang ay you have the eyes, you have the, Yes, ma'am. you're artistic, di ba? At Yes. syempre Opo, yung marami yung sipag at tiyaga napaka-importante, hindi ba? Correct. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay, so anong tip po ang inyong maibibigay doon po sa ating mga tagapakinig na gusto mag-umpisa ng sarili nilang negosyo, yung maging entrepreneur? Sa mga gustong magsimula ng negosyo, so isipin nila na ano yung negosyo na naumpisahan ko na unique, walang kapareho, masarap, healthy, anong benefits ang makukuha ng tao pag bibili, at syempre yung may passion ka doon sa ginagawa mo. Ayun. At syempre dapat tiyaga at sipag at never give up. At may mga times na gusto natin mag-give up, sinasabi ko po sa sarili ko na it's always too soon to quit. And never give up, never, never, never. Wow! Thank you very much, Bing, for those words. At good luck talaga sa iyong negosyo. Sana lumawak pa. Thank you so much din po. Thank you so much. Good morning. Good morning, ma. Okay, maraming salamat kay Miss B. Bing Angeles, owner ng Ocean Fresh Tahong Chips. 33 minutes after 8. Saan mang sulok ng mundo, Pinoy, konektado ka. Saan mang sulok ng mundo, 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Maging produkto ka man. Alright, pagkatapos po natin pag-usapan ang tahong, isa pang produkto yung ating bibigyang daan this morning. Talaga nakakabusog, Director Thelma, no? Yung ating usapan ngayong umaga. Oo, nakakagutom. Nakakagutom. At saka ito kasi yung partner, yung pwede mong kainin kahit na mahal na araw. Dahil hindi siya karne. Parang karne ang sustansya, pero hindi siya karne. So itong susunod natin nakakausapin, ano naman ito, yung mga produkto nila, mushrooms. Masarap Lahat yan. ay gawa sa mushroom. Talagang pwedeng pamalit sa karne yan, mga kaibigan, doon sa mga ayaw na maging mas sexy, sa kabaligtaran, kumain kayo ng mushroom. Tanungin natin paano nag-umpisa ang Golden Mushroom. Nasa linya na po natin ang sales manager nito, si Miss Sara Naganyo. Good morning po, ma'am. Yes, good morning, Miss Thelma, and good morning, Miss Tess. Before anything else, Miss Thelma, I would like to say that it's nice to hear from you again. We had the privilege of meeting each other 2 years ago. I don't know if you still remember po. Yes, I do. Yes, opo. It was 2 years ago, and yun po, it's really nice to hear from you again. And how has your business been, Naganyo Farms Corporation? Magandang kwento nito, partner. Yes. Well, just to give you a brief overview lang po, it started po when my father-in-law was looking for mushrooms, pero wala po siyang mabili sa market. And so, naisip po niya, bakit hindi siya mag-backyard farming? So, makakakuha po siya ng mushrooms anytime he wants. And then, eventually po, naisip niya, and then, na magandang negosyo nga po ang mushrooms kasi number one, hindi lang po dun sa pagiging profit generating ito or something like that, pero ang ano po nila, yung health benefits ng mushrooms. Tapos yun po, nagsimula pong mag-train yung husband ko sa pagkukulture. Simula pagkukulture ng mushrooms hanggang sa pagpaprocess, kami po ang gumagawa. And yun po, yung nung nalaman po namin yung mga health benefits nito at yung mga nutritional value, naging very interested kami kasi gusto po namin mag-put up ng isang negosyo na kumbaga hindi lang po yung after kami sa kumita or sa tumubo po, pero para makatulong din po sa ibang tao. Naku, importante yan talaga, Sara. Yes. Opo. Ilan na ngayon ng mga tao ninyo? Actually po, nung una we started kami lang po talaga. This is really a family business from yung pagkukulture, pagbabag, kami lang po. And then po,
we were able to employ. Ngayon po yung mga direct employees namin, mga 10 po. Pero po yung mga iba, yung mga kinokontrata po namin for other siguro po mga 20, mga ganun po. Kita mo yan, partner. Ang dami na. Oo. Pero Director Telma, di ba? Actually, maliit pa rin po siya. Pero at least, in our own little way, nakakatulong din naman po kami sa community namin. Pero Miss Sarah, importante talaga yung training dun sa mga tagapangasiwa nyo dyan kasi mula dun sa pag-harvest ng mushroom, dapat maging maingat. Hindi lahat kasi ng klase ng mushroom, di ba, pwedeng kainin? Yes, actually, yun nga po yung common misconception na hindi naman po natin maalis. Kasi like, kami po, we're from Nueva Ecija. So, yung pong mga tao dito, syempre natatakot sila na baka nakakalason yan, edible pa yan, ganon. So, syempre, yung pong mga mushrooms namin, kino-culture po namin yon. So, kami po ang gumagawa, we make different kinds of tropical mushrooms, yung makaka-adapt po dun sa climate ng Nueva Ecija. So, right now, meron po kaming 4 na klaseng mushrooms na ginagrow dito. We have Ganoderma lucidum, Pleurotus florida, Pleurotus horcajo, and yung Volvariola volvacea or yung kabuting dayami na very popular po dito. Yun po. And then, yun nga po, so naisip namin na mahirap nga po kasi i-introduce sa market yung mushrooms kasi hindi naman po siya parang commodity like rice, corn na lahat po ng tao ay alam kainin. Very few lang po talaga yung nakakaalam. Although meron naman po, pero hindi po lahat. So, what we did, ang ginawa po namin, pinrasos po namin ang mga mushrooms namin into different kinds of dishes. Like halimbawa po, mushroom sisig. Ayan. Or mushroom tempura, mushroom burger, mushroom masarap siomai. yun, yung mushroom tempura nila. Yes, pinatry ko na po kay Miss Telma 2 years ago. Parang croque. Yes, opo. What do you call this? Yung, pwede rin kayo mag-supply sa mga restaurants, di ba? Yung katulad ng straw mushroom, meron din ba kayong ganon? Wala po kami ng straw mushrooms. Yun nga po, nabanggit ko po kanina. Puro mga tropical mushrooms po ang ginagrow namin. Yung pong mag-a-adapt sa klima natin. But yes, opo, meron po kaming mga dinidistributan po ng mga restaurants din po. And yun po, sinaserve nila yung mushrooms sa kanilang mga establishments po sa mga restaurants. Lalo na po yung mga health conscious, yung mga vegetarian na they wanted to look into something different po. They wanted to eat something different na hindi naman po masyadong common. Yung parang iba naman po sa panlasa nila. Like for example, they can enjoy the sisig without the guilt. Parang ganun po. And then the tempura also, instead of using shrimp or other meat products, we use yung mushrooms po namin. Oo. Miss Sarah, sumasali ba kayo dun sa mga trade fair para lalo pang makilala yung inyong produkto? Yes, opo. Actually, doon po kami nag-start. Nag-start po kami through DTI din also because ang DTI po kasi, nag-aano po sila nung mga, what they call this, government na mga bazaars, may mga subsidies po na binibigay. So, yun po, nakakasali po kami sa mga ganon. Sa mga trade fair sa Mega Mall, SMX, yung mga ganon po. Suki na pala sila Ma'am Telma, no? Opo, suki na po kami ng DTI. Oo, talaga. Yun naman talaga ang trabaho ng DTI, hindi ba? Para makipagtulungan at bigyan kayo ng merkado. Of course, opo. The marketing arm na. Okay, so... Opo. Ma'am, ito lang po. Sasabihin lang po kasi namin, one-on-one product din po pala kami ng San Leonardo Nueva Ecija. Uy, talaga naman. So, yung product ninyo makikita na sa mga tindahang Pinoy. Opo. And ngayon po, sasali po kami sa IFEX, International Food Expo, this May 16 po ang start. Hindi pa ba kayo nakakapag-export o meron na kayong export market ngayon? Actually po, meron na pong mga interested. Pero nakakapag-alabas-labas na rin po kami ng mga products namin. Nakakarating na rin po siya sa ibang bansa. That's good. Well, good luck, Sarah. Thank you po, Ms. Tess. Thank you very much po. And Ms. Tess also, thank you. Okay, thank you rin.
Miss Sara, for your time dito sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good luck, ha? Okay, thank you very much po. Salamat din po. Alright. Yan po naman mga kaibigan, si Miss Sara Naganyo ng Golden Mushroom. Partner, meron silang motto, alam mo ba? Healthy eating need not be boring. Ba? Oo nga naman. Diba karaniwan kasi ng mga healthy foods ay walang lasa. Oo. O yung kanila, malinamnam. Oo nga, no? Kaya yung iba ayaw kumain ng mga healthy food dahil sabi nila, anong tawag doon? Mangangawit lang. Oo, mangangawit lang yung kanilang panga sa kakanguya. Nalunok na lahat, hindi pa nalalasahan yung kinain. Oo, talaga. Kumbaga, nag-orgasm na lahat, hindi mo pa naramdaman. Ay! Di ba? Ayan po mga kaibigan, magbabalik pa ang Tipo Kong Negosyo. Sandali lamang po. 7,100 islands, one Philippines, one network, PBS. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. Hi, ako po si Cheska Arabani galing sa Lyceum of the Philippines University. Ugaling makinig sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. Dito, mapapakinggan ang pinakasariwang balita. Dito, lahat ng balita may laman. Dito, hindi ka mahuhuli sa mga pangyayari dahil dito sa DZRB Radyo ng Bayan, konektado ka. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, pagkatapos nating umuya, dapat ay mayroong panulak, Director, di ba? Para hindi tayo mabulunan o mabilaukan. Oo, pampadulas. So, kailangan natin uminom ng kape. Kape? Pero ibang klaseng kape to. Itong ating kakausapin, siya ang may-ari ng Magical Blend Marketing International. At ang nito, dati siya ay isang freelance marketer, alam mo ba? So, dito niya nakita yung kanyang passion for spreading consciousness and awareness about health. Yun. Kaya parang magic ang ginawa niya, magical coffee, yung kanyang produkto. Oo. Bakit so, kaya? Malaman natin, anong mga ingredients nung kanyang magical kape? Kasi hindi lang yata kape. Di ba? Baka pag ininom natin yan, magiging, ano ba, ang mangyayari? Lalaka. Titindig. Pero hindi ba mag-iibang anyo tayo? Ay, gano'n. Matinding magic yun. Nandiyan na ba si Tess Masinas? Nasa line na natin siya. Good morning, Miss Tess. Ay, katukayo. Oo. Good morning. Hello, good morning, ma'am. Opo. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Kamusta po kayo? Okay lang din po, ma'am. Are you sure? Okay. Tanong natin kay Tess, partner. Ano ba itong magical blend na ito sa kanyang kape? Diba? Kailan po nag-umpisa, Miss Tess, yung inyo pong negosyo? Actually, ma'am, yung magical blend, nag-start po siya last 2009. 2009? Yes. Okay. And, ano po ang sangkap nito pong inyong magical blend? Bakit po tinawag na magical blend? Actually, ma'am, it really brings magic. It's not, actually, ma'am, I know, it's not eating. It's not just only a commercial, but it really brings magic. Kasi, actually, the word magical, parang through wisdom ko na buhay yun, na pagising ko, I know what my brand is magical because nowadays kasi maraming tao who are suffering for illnesses. Yes, maraming may sakit. Oo. So mali yung mga tao pong nagkakasakit dahil mali-mali yung kanilang kinakain or iniinom, na pwede namang
kumbaga mag-detox kayo, ano? Para matanggal lahat ng mga toxins sa katawan? Opo. Okay, so ito po ba ang isa sa mga ginagawa nitong inyong magical kape? Pardon? Ito po, isa ba ito sa nagagawa o health benefit nitong magical blend ninyo? Actually, ma'am, yung health benefit ng coffee namin, the effect is right after you take it. You can feel something different. Aha. Yes. What is that feeling? Rich in fiber. I'm sorry? Okay. Ma'am Tess, pakilakas lang po yung inyong boses para malinaw po naming mapakinggan. Ayan, Director Telma, kasi di ba yung iba kaya ayaw uminom ng kape, sabi nila, ninenervyos sila, tapos nagpapalpitate. Yes. So yung kape pala ni Miss Tess ay hindi po ba nakakapagpakaba masyado yan pag ininom? Actually, ma'am, hindi. Because rich in omega-3. The role of omega-3 is to maintain good cardiac rhythm, prevent heart disease, and even for cure. That's why, simula po nang nag-umpisa ako ng business ko, so far, wala pa naman po ako na experience na nagreklamo sa coffee namin and talagang duman po sa survey. Then, syempre, ako naman handa kong tumanggap kung ano man yung kanilang mga comments. Sabi nga, comments make you perfect. Then, para mapagbuti. Pero, honestly, ano po talaga, with calming effect yung coffee namin. Okay, maganda yung feedback mula dun sa mga nakapag-try na niyan. Yes, ma'am. Which is, binabalik-balikan nila at salamat sa Panginoong Diyos at ngayon buhay pa. Okay. Saan po pwedeng masubukan yung inyong pong mga produkto, madam? Actually, ma'am, sa ngayon, we have showrooms sa DTI, BDT, dyan sa Makati, Bundia, which is patapos na kaso eh. Then, aside from that, our product is regularly available sa 7 branches of AB Pharma Incorporated na matatagpuan sa loob ng Healthway Medical Clinics. One of my partner is the Healthway. Okay. At kasali rin po kayo sa IFEX? Pardon? Sa IFEX po? Yes. This coming May? Yes. I'm one of the participants for the International Food Exhibition. Yes. Organized by DTI. Opo. Okay. So, meron ho ba kayong nais na iparating sa ating pong mga tagapakinig? Ano po yung mga tips na gusto ninyong ipamahagi para dun sa gustong mag-umpisa ng negosyo? Okay. Ang masasabi ko lang po, for those who are interested to put up business, ang Magical Blend naman po, it's specially designed for entrepreneur. Aside from giving good health benefits, unahin ko po yung sa mga gusto mag-negosyo. So, hindi po kami networking, hindi po kami direct selling. We're purely commercial business purposes lang. Our product is through distributorship. We have loyalty program. Just buy any 2 products. May pre-privilege card kami na every time you buy, and you are entitled already for 30% discount. Enough for those who are interested to start their small business. Hindi nila kailangang maglabas ng malaking pera. So, ang gagawin lang po nila, bili lang po sila sa amin ng product worth 500. Then, maabilan nila po yung free privilege card na loyalty program namin. Ayun. Sa tuwing bibili po sila, not necessarily na pumunta sila directly sa Magical Blend. Basta may privilege card po sila sa lahat ng outlet namin. Honored po yung privilege card namin. Makakatanggap po sila ng 30% discount. Okay.
Yes. At meron ata kayong bagong produkto, itong Wellness Juice Guyabano with collagen. Ano po? Yes, ma'am. Yun po yung aming incoming new products na pang namin sa International Food Expo this coming May. Oo. Doon po namin ilalabas. Ayan. So, abangan po ninyo yung Wellness Juice Guyabano with collagen na sinasabing better alternative for chemotherapy patients. Wow. So, Bago rin partner. Malaking tulong para dun sa mga may karamdaman na, yung mga may iniinda dyan. Ito ay alternative para dun sa karaniwang kape na iniinom natin, di ba, Ma'am Telma? Oo. At Ma'am Tess, totoo po ba yun na 2,000 boxes ang inyong weekly sale? Nakaka 2,000 boxes na po kayo? Now, yeah. Wow! Napakaganda naman po niyan. So, good luck po sa inyo. At sana lumawak pa yung inyong negosyo po. Opo. Okay, good morning and thank you very much. Thank you, Miss Tess. Welcome. Okay. Masinas. Tapos sa kanyang magical coffee, ang kanyang kwento sa atin, Director Telma. Oo nga parang nakasobrahan yata siya ng magical blend niya. Sa tingin ko, napaka-calm niya kasi. Sobra nga yata na inom si Miss Tess. Talagang nakaka-mesmerize. Yes, di ba sabi niya, ang epekto daw ng kanyang magical blend ay talagang mararamdaman mo after the first sip. Yung calming effect. Yan. So, kaya pala kalmang-kalmado siya. Oo nga. Ako nakapag-magical blend na siya. Okay. Meron pa tayong 6 minutes bago mag 9 o'clock mga kaibigan. At ngayon ay dakuha natin ang isa pang segmento. Drive my caravan. Sa mga dapat yung abangan sa buwan pong ito ng Marso. Director Telma, take it away. Sa ating Drive My Caravan, Metro Festival Shoe Caravan dyan po sa DTI NCR BDT showroom from March 5 to March 22. Last day na pala ngayon nito, partner. Tapos, so marami dyan mga sapatos na talagang naggagandahan. So buhay na buhay ang Marikina shoe industry. So punta po kayo dyan sa BDT or Bureau of Domestic Trade showroom dyan po sa DTI NCR. At katatapos lang ongoing partner itong National Coco Choir Summit dyan sa Lucena City. Hindi nga tayo nakadalo. Dapat ako yung MC dyan at magpa-facilitate ng press conference pero hindi tayo pinayagan dahil merong iba tayong ginawa. Anyway, congratulations, National Coco Choir Summit. Makakausap natin yung Coco Choir Cluster Head kasi meron tayong mga tinatawag na cluster heads para sa bawat industriya partner. So, next week or after Holy Week na makakausap natin kung ano yung naging resulta nitong summit at ano yung mga bagong solusyon sa mga challenges sa industriya. Yes, makikibalita tayo sa resulta niyan. Okay, meron pa, Director Telma? Strawberry Festival. Kung kayo'y init na init, pumalik kayo ng Baguio. Yan, sa DTI Car, La Trinidad, Benguet. Meron pong Strawberry Festival, March 17 to 23. So, magkita-kita tayo dyan. Okay. At sa up to 23 pa rin ng March, meron pa ring eto sa isda naman. Di ba? Correct, yung Pangasius. Pangasius Fish Festival. Type mo ba tong Pangasius, partner? Masarap yan. Nasasarapan ka? Masarap naman. Pero okay siya yung dory, di ba? Ito yung dory cream dory. Pero mas gusto ko pa rin yung ating mga tilapia, Gigi. Bangus, mga ganon. Yung Gigi na malutong. Ay, masarap talaga yun. Diba? Tapos meron halos masunog na siya. Sabaw ng munggo, Oo. Tuwing Biyernes, isda at gulay lang. Oo nga, no. Munggo ngayon, Munggo Day. Today is Munggo Day.
Well, mga kaibigan, sana po nabusog kayo sa aming inihain ngayong umaga sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. At next week, partner, wala muna tayo dahil Biyernes Santo na. Correct. Oo, so makikita tayo at muling magkakarinigan pagkatapos na po ng Biyernes Santo. So, sana ay atin pong gamitin ang panahon na ito na sa pagninilay-nilay at pag-iisip kung ano po ang ating ginagawa sa ating mga buhay. Di ba? May kabuluhan ba ang lahat ng ito, partner? Dapat pagnilayan talaga, di ba? Yung mga pangyayari, makaganapan sa ating buhay. Bahagi talaga yan ng life. So, wag lamang tayo mag-beach o... Wag puro saya. Oo, wag puro saya. So, papaalam na ba tayo? Paalam na tayo. Okay. Partner, thank you very much. At syempre sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay, maraming salamat po. Muli po tayo magkarinigan sa susunod na linggo pagkatapos ng Biyernes Santo. Ito po ang lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, everyone. Have a nice weekend, Director Thelma. At ako po si Tess Ramirez. Maraming salamat for listening. At nagpapasalamat rin kami sa aming nakaagapay sa produksyon. Sa aming producer si Miss Marela Jam Castro. Thank you, Marels. Ganyan din kay Marjorie Posas. At sa technical side, maraming salamat kay Engineer Rita de los Santos. At June Paladan. Until next Friday, mga kaibigan. Next Friday na po after Holy Week. Muli tayo magkakarinigan sa another edition ng Ang Tipo Kong Negosyo. Magandang umaga po. Have a nice weekend. Bye!